Hello, magandang gabi. Post nyo na lang to ha, tong disclaimer. Basahin nyo naman. 'Di ba? Post nyo, basahin nyo muna bago tayo magpatuloy. So, shout out muna tayo sa lahat, 'di ba? Sino mga i-shout out natin ngayon? Shout out Ma'am Jocelyn Tolentino Silones. Sabi niya wag daw ako magsawa. Hindi, basta nagta-type ka diyan. Ma'am Jocelyn Tolentino Silones, hello po. Sir Marius 13. Saan daw ang lugar namin para dun siya, secret, gusto malaman, surprise. Ma'am Rosely Caneda, hello. Bernard Kate Suerte Felipe. Ma'am Linsudo, hello. Sir Randy Jojo from Naga City, Bicol, Kamsur. Chokadol, hello. Happy lang channel, hello. Ma'am Katrina Love, hello. Sir Domingo Arador, Sir Albert Albento, Sir Krauskal, Sir Michael Lucas, pa-shoutout pati rin kay Mike at Bitoy na laging nanonood sa channel mo from Washington, USA. Hello po. Ma'am Hana Hombre, hello. Sir Red Baron, PCCP Tech, Random HT, hello. Kasi ang finifilter ko yung word na shout eh. Pag may word na shout dun sa comment nyo, mababasa ko. Sir Manny Reyes, pati sa mga Pinoy dyan sa San Francisco City Hall. Salamat po. Sir Ranmes Channel, hello po. Ma'am Lynn Tamori, Sir Japanese na lagay nyo yung name nyo. Ano ba name nito ni Sir? Japanese kasi yung Japanese eh. Hindi ko mabasa. Sorry sir, hindi ko mabasa. Sir Erwin Rafael, hello. Sir Julian Lakyan, Kents. Ma'am Erica Malfoy. Yung kagabi. Sino-sino yung mga nag-comment kagabi? Si Sir Tona Siaga. Ton Arsiaga. Inano niya ako, ang sabi niya dito, AI daw kasi may watermark na Sora. Oo nga hindi ko napansin yun yung video nung gabi na may may watermark na Sora. AI nga naman yun. 'Di ba? Mga AI, Sora, Gemini. Ano pa ba yung iba? May app sa phone na AI din eh. Basta may watermark yon. Isa sa mga sign na yun ay AI. Talino ng ating mga nanonood, sabi sa inyo eh. Nakaka-proud yung mga ganito eh. Hindi ko na-realize yun na AI. Ma'am Roselier Caneda. Malicious Molos, hello. Yung mga hindi Caramel, hello. Yan na may watermark daw na Sora. Oo, tama. Sino? Ma'am Peri Haba, hello. Sino pa ba? Steve's PH, hello. Ma'am Herminia Yamasaki, Ma'am Sherilyn, Ma'am Linsudo uli. Japan, hindi Korea. May bilog-bilog kasi yung yung niya yung parang caption. O baka sa Korea, tama mo ha, ulitin nga natin yon. Kasi nung nakita ko yung video, ito yan Play nga natin ng konti. 'Di ba ang karakter ng Korea kakagawa niya Wala hindi malabo dito Pero nung nakita ko yung kasi dito sa 760. Ay ay oo nga Japanese. Sorry. Kasi ang feeling ko Korean ito kasi nakita ko yung karakter nung caption. Kala ko Korean. Oh, very good. Japanese nga. Kasi 'di ba ang Korean may bilog-bilog? Japanese nga pala to. Sorry.
Sorry. Very good yung mga nag-correct sa akin. Very good. Mr. Core Number, hello. Albert Albento. Random HT. Tata Mosquera, Sir Momong, Chocadol, Mami Malagueña, Sir Martsan, The Devil's Advocate. Aha. Diba? The Devil's Advocate. Ang dami mo ng comments sa, sa channel ko. Next. Sino pa ba yan nandito? Wait lang. Ma'am Katrina Love, Daddy Dens TV. Ayan. Akala kasi ni Sir Daddy Dens TV, hindi ko nababasa yung niya eh. Comments niya. Sir Marco, hello. Think Plus. UPS. Julian Lakyan. Kents, hello. Okay na. Sir GC719. So, proceed tayo dito sa next video na re-reactan natin. Unahin natin ito. Ito muna. Same same scenario, pinatigil din ng ulan. Ang comment ko dito, ito naman si Maestro Lamurok. Pero sinabi nila, legit daw ito si Lamurok eh. Sino ba nagsabi sa akin? Si Sir yata? Kapwa ko nurse, kalimutan ko na name mo, sir. Sa US to yung nagsabi. Pero tingnan natin pero still ganun pa rin yung yung size up ko Ulan talaga kami. Malakas ang ulan, kita? Lakas ng ulan, naulan, lakas. Sadyang ulan. Pati palalayuin ng ulan. Nga. Wait lang yung pinanood natin kagabi kasi, may technicalities dun Yung ulan daw, ang sabi yung kagabi na nireakan natin, hindi kagabi, nung isang gabi pala, sorry. Ang sabi, yung ulan ay dulot daw ng elemento. Kaya napatigil niya. So ito si Maestro Lamurok, wala siyang kiniklaim na ito ay dulot. Ito ay plain ulan lang talaga. 'Di ba? So ulitin natin. Malakas ang ulan, kita? Lakas ng ulan, naulan, lakas. Sadyang ulan. Pati palalayuin ng ulan. Nga. Bigay sa akin ng Joe. Tama. Nakita mo, may nag-decline na yung ulan. Dito malakas tapos bigla magde-decline yung ulan. Hindi dyan pa nauumpisa yung pagpapatigil sa ulan. Tama Malakas, di ba? Pati palalayuin ng ulan. Nga. Di ba nag-decline na? Sa point na yan, nag-decline na yung ulan. Lakas itong ulan ka. Nag-decline na Testing, pang kapangyarihan pagtigil ng ulan. Bigla tumigil na, bumaba na. Saka ngayon siya magpapatigil ng ulan. Saka niya ginanon yung kamay niya, di ba? Di ba? Saka na siya gumaganyan. Huli na yan Don't tell me na kanina na malakas ang ulan. Ang ulan, Ito malakas naman talaga. Lakas? Sadyang ulan. Pati palalayuin ng ulan. Nga. Di ba nag-decline na, bumaba na yung ulan. Now, nung mahina-hina na yung ulan, saka siya magpapatigil ng ulan. Diba? So, skip tayo dito. Saka siya magpapatigil ng ulan. Naramdaman niya na kasi nag-decline Kaya patigil. Lipas ulan. Hindi niya pero ginagawa yan, nag-decline na Palabra, tigil ka. Nagana pa palang kapangyarihan ko. Gagawin ko yan pagka umulan
aabangan ko yung mag-decline yung ulan saka ako sasabihin na ganyan. Dahil kasi ito with all due respect kay Maestro Lamurong kasi may nagsasabi na legit naman daw talaga to. Pero kasi nakita naman natin kanina na obviously hindi ka pa naggagano ng kamay mo, may decline na eh. May bumaba na yung energy ng ulan eh. 'Di ba? At saka isa pa, common sense ang gagamitin natin mga kababayan ko, no? Ilang beses sa time binaha. Ilang beses, may kapangyarihan ka palang ganyan, bakit hindi mo ginagamit? Marami ka maliligtas niyan, men. Or naghihintay ka ng talent fee? Kailangan bayaran ka muna? Kung hindi ka bayaran, kung bukal sa loob mo yung pagtulong sa marami ka maliligtas niyan eh. Yan talent mo na yan. Pagka umaano yung habagat, pagka dumadating ang habagat, kayang-kaya mo eh. Hindi naman, wala namang katulad ng kondisyon kahapon or nung isang araw na nireakan natin na dulot ng elemento, yan ay random ulan. 'Di ba? Malaki ang maitutulong mo sa Pilipinas niyan. Ay, gagawin mo kong depender niyan pagka magiging depender mo ko. Pag yun ang ginawa mo. Yung time na pag La Nina, yung nalulunod lahat ng tao sa sobrang daming baha. Kaya mo pala eh. 'Di ba? Hindi ito pamimiloso po kasi sa totoo lang, kung may will ka na gagawin 'yan, malaking tulong 'yan. Hindi lang para i-vlog mo or 'di ba? Pasata may condition na naman 'yan pagka doon mo siya sabihin kasi kailangan ng malaking energy doon, manghihina, 'di ba? Kung milyon naman ang maliligtas mo sa baha, bakit hindi, 'di ba? Ngayon kung hanggang ganyan exhibition lang, 'di ba? Wala rin. Anyway, ano pa ba yung re-reactan natin? Ito. Nagba-viral ito eh. Ito naman yung yung negro na ay sorry. Racist ba 'yon? Yung nagbe-predict yung prophet daw na naka-predict na lilindol dito sa Pilipinas na puro shotgunning naman ang ginagawa. When you say shotgunning kasi, hindi rin specific ang sinasabi eh. 'Di ba? Sinasabi lang bandang huli ng to be fair naman, sinabi niya naman huli ng September, to be fair naman, na magkakaroon ng lindol. Pero hindi niya naman masabi kung saang part. Now, ito, may nagpahayag na naman siya. Mukhang sinide-swipe sila Rudy Baldwin at Jay Costura daw. Morning to this lady called Rudy Baldwin. Rudy Baldwin. She's a psychic in the Philippines that is deceiving people with a dark power. She's deceiving people to think she knows God, that she knows Jesus, but she doesn't. And there's another one called Jay Costura. Rudy Baldwin and Jay Costura. The Lord Yeshua says you should repent and that He's watching you. And the Lord Yeshua said, I should tell both of you and the other psychics in the Philippines that your days are numbered. Mukhang agree ako dito ah. And if you try to attack this message, or you try to talk down on this message, that is the same day your fall has begun. Nako, ako dito pagka nagkatotoo to. 'Di ba? Ang talino ni Kuya, Tinira niya si Rudy Baldwin tsaka si Jay Costura. Then pag binawian daw siya nila Jay Costura, yun daw ang start ng downfall ni Jay Costura. Rudy Baldwin and Jay Costura and all the other psychics in the Philippines, God is calling all of you to repentance. God is calling all of you to repentance. And if God reveals to redeem. My goal is not for Rudy Baldwin and Jay Costura and the other psychics to die. That's not my goal. To die? Life. But that is the Special mention consequences of you. Buti si Sir Eddie di mention. Pero other psychics daw eh. Di ba? You not listening to the voice of God. That is the consequences of you not paying attention to the voice of God.
The people of the Philippines, I want to tell you, the psychics in your country is one of the reasons why the disasters are also happening, why God is releasing his judgment. Many of you in the Philippines have been deceived because you don't know Jesus, and you have been listening to psychics. Partially true, no? Partially true. Di ba? Hindi ko alam kung nagkakaroon lang ako ng confirmation bias na dahil dinidibang ko parehas yung dalawa. Di ba? They can predict the future. That does not mean they are from God. Even demons can predict the future. So this is a warning from God. Rudy Baldwin, repent from your psychism and turn to Jesus Christ. Jay Costora, repent from your psychism and turn to Jesus Christ. And the other psychics in Manila, in Davao, in Cebu, Uy, sa Bulacan si Sir Ed, di kasali. and other parts in the Philippines, Oy, other parts in the Philippines. God is Kasali sending din. warning. This message of warning. The Bible says in the book of Ezekiel chapter 3, give them warning from me. So I came today to give warning to them from Jesus. That is the prophecy for the Philippines. God bless you guys. Naku! Tignan natin, ano? Pero to be fair, no? Yung prediction niya, biglang cambio ko no? De, to be fair, yung prediction niya kasi, sinabi niya last of September daw Although na sinabing, hindi niya, excuse me. Although na hindi niya naman sinabi yung exact date, no? 'Di ba? Pero last day ng September lilindol. Then may pahabol siya nun Kailan ko ba inano yun? Niraakan ko to May pahabol pa siya. Nangyari naman uli dun sa sa Davao. Hanapin nga natin yung ano ba name nito? Prediction Philippines. May isang video to Balikan natin yun Ito September 13 sinabi. Ano ba yung sinabi dito? The Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines, and then I saw a water disaster. Ito yung mga prediction niya, no? September 13th ito ni-release. The Philippines. I saw a strong earthquake that hit the Philippines, and then I saw a water disaster. Water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. Oh. Before this September ending, Dito ako kinilabutan before the September ending, di ba? and October, And October. and November, these 3 months. Naku, may November pa. Takot naman yun. Di ba? Sinabi niya, before September ends daw. And November, these 3 months. Ulitin nga natin. This September ending, Before September ending, kailan yung Cebu earthquake nangyari? I think, yata ng Cebu Wait lang Cebu earthquake date. Ang date niya, September 30. So accurate yung sinabi ni Kuya, no? Dito sa Wikipedia, on September 30, 2025. Although na hindi niya naman sinabing September 30, sabi niya before September end. Asan na yung si Kuya? Ang sabi niya dito, to pray for the Philippines. Watch especially this September. Before this September ending, and October, and October daw. and November, these 3 months, the Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. Ano yung mga pinapaano niya?
A strong earthquake that hit the Philippines. Strong earthquake daw. Higit sa And then I Philippines. saw a water disaster. At water disaster. Water disaster in the nation of the Philippines. So we need to pray for the Philippines. Watch especially this September. September. Before this September ending, So before September ending, nangyari na. September 30 bago matapos. Naku. Next. and October. And October. Although na vague yung pagkakasabi niya na October, nangyari sa Davao. And November, these 3 months, November 3 the months. Philippines should be watching out for this thing I just mentioned. Yung water disaster, ano kaya yun? Tingnan natin ano. Tingnan natin. Anong name nito ni Kuya? Ano yung comment na nakalagay dito? Wala, hindi alam kung ano name ni Kuya eh. Tapos yung pinagsasabihan si Rudy Baldwin. Saka Jay Costura. Well, tingnan natin. Now, yung main topic ko, tutuloy ko pa ba? Sige na nga, tuloy na natin. Ito yung gabi ng lagim. Yung merong na-capture daw na katulad doon sa shutter. Na-curious ako dito eh. Actually, gusto ko reakan ito dati, kaya lang hindi ko ito ma-debunk. Pero dito sa susunod, baka ma-debunk ko na. Ngayong lumuwag na ang restrictions sa pamamasyal, kating-kati na ba kayong maglakwatsa? Ingat lang po ha, dahil baka hindi nyo alam na meron na pala kayong nagagambala. May na-discover kaming pasyalan at walang Discover. Pumunta kami doon para masolo namin yung lugar. Ang ganda! And I'm here! Happy birthday, Sex Bomb Christine! Get out! OMG, thank you very much sa inyong lahat! Birthday po yun ni Christine. Celebrate lang po namin noong October 31. Oh my God, for the gram! Uy, best, picturean mo naman ako dito. Guys, parang mas maganda mag-picture dun kesa dyan mamaya. Doon na lang. Huwag ka dyan. Ano ka ba? White lady umulto. Hindi ho. Taga rito ho ako. Huwag ka po dyan. Umalis ka na nga, ate. Sige na. Mga ano nila, no? Mga reenactment nila. Forward natin. Picture ako doon. Nako'y naramdaman nga murag hadlok. Aura. Okay, sige. Oh, ayan. Pakiramdam ko parang may malamig sa likod ko. Woo! Confirmation bias kasi may nakita doon sa picture. Feeling ko may nakapasan sa balikat ko. Siyempre nakita sa picture eh. Makalipas ang 2 araw, tinignan ni na Jonah ang pictures nila sa beach at nanindig ang kanilang balahibo. Ito yan, ano? Natuklasan. Ikaw, ano ang magiging reaksyon mo kung may nakita kang ganito sa iyong litrato? So ito yung picture, no? Ba't nagmukhang negra itong Dahil sa shadow nung brim ng sombrero niya, no? Ito yung pinaka-issue dito, to. Itong na to. Ano sa tingin niyo kung ano yan? Kailangan pa makuha yung ibang picture eh. Kasi baka mamaya, ito, isang theory ko dito, pwede ito ay balabal niya na ginanon niya saka siya na picturean.
Nung ginano niya yung balabal niya, kaya nakaganyan yung kamay niya. Sabagay, nakaganyan yung kamay niya, you know? Or pwedeng buhok niya, hinangin. Ba't yung buhok ng iba hindi? Nung nakita ko yung picture, kinilabutan ako. Kasi may pumatong sa akin. Pero kasi kukontra na naman no? Pero kasi hindi siya definitive na talagang pumatong sa'yo Hindi naman natin ma-identify kung ano yan Ano ba yan, yung pumatong sa'yo? Paano mo nasabing pumatong sa'yo? O isa pang theory ko. Kayo mga babae, lalo na pag mahaba ang buhok nyo, di ba? Di ba minsan pumopost kayo na gumaganon-ganon kayo? Ginaganon-ganon nyo? Baka nung time na gumanon ka, gumanon yung buhok mo, sabay napicturan kang ganyan. Pwede. Ako ano ibig ko sabihin? Mahaba ang buhok ng babae, di ba? Minsan pag aura aura daw pag umaura yung babae. Gaganon. Yung buhok mo gaganyan. Sabay na picturean ka ngayon. Pwede. Sangayon kayo sa theory ko hindi. Kung hindi kayo sangayon, wala naman ako magagawa Pero feeling ko yun ang pinaka-plausible dito. Nung pumost na gumanon. Itim siya at mahaba yung buhok. Natakot ako. Feeling ko may sumama sa akin galing sa baliho. So dahil dyan, ang dami ng karugtong na nakakatakot yan. May nararanasan na siya habang natutulog. Na Gulat naman ako. Tungkol sa mga agta. Bakit? Pinaglalaroan na din ba kayo ng mga agta? May alam ka sa mga to? Agta is kapre, di ba? Nung high school pa ako. Feeling ko siya yung magiging valedictorian natin. Ewan ko din ba dyan? Ewan ko din ba? Agta, di ba kapre yun? Ba't nasa dagat? Forward natin doon tayo sa investigation mismo dahil mag-overtime na tayo Baba. Parang gumaganyan talaga ako. Hindi, wala. Kung silang naong ang ilahang buhok. Confirmation bias na yan. Doon tayo sa picture. Yung sinusuri yung picture. Sorry kailangan i-skip ko kasi Tulungan mo ako, ma! May mga agta na nakatira sa mangrove, may mga agta na nakatira sa mga swamps o latian, at na naglalaro sa tubig. May kakayahan silang maglaho. Kwento sa Masbate, isang lalaki na nakuha ng mga engkanto at nang makabalik na ito ay nabaliw. Yung takot po sa agta o sa kapre, nakakatulong po yun, turuan sila paano mamuhay kasama ang kanilang surroundings. Bibisitahin ng isang paranormal investigator ang kalapit na bahagi ng resort. Wala siyang ideya tungkol sa sinasabing agta. Woo! Sir J. Costura! Nux! Hindi kaluluwa ang nagpakita sa inyo. Grupo siya ng elemental. Medyo bumibigat lang yung pakiramdam ko. Aakyat tayo kasi hindi na safe dito. Madami dito. Dahil nakita na yung picture kasi, di ba, na cold reading na ni Sir J. Costura. Parang may lumangoy doon banda. Itim siya actually.
Dahil nakita mo na nga yung picture. May tinatawag tayong agta, tagapagbantay ng kalikasan. Usually, nagpapakita ito sa mga larawan. Nasabi kong agta kasi hindi talaga sila nananakit, no? Not unless kung nadidisturb sila. Samantala, ang grupo ni na Jonah nagdesisyon ng lumapit sa albularyo. Ba't hindi kay Sir J. Costura? May buntagay. Forward na natin. Kuan. Shell. Nung galing ako sa dagat ay may mga kinuha akong mga shells or yung mga maliliit na corals at dinala ko sa bahay. Siguro, nang dahil mga kinuha ko doon sa dagat, may posibilidad na yung agta sumama sa akin. Ibalik to ninyo aron dili na siya manghilabot. Kung dili ibalik sa tao, naapoy daotan nilang mahitabo. Dinala namin yun sa... Actually, ano yun, makatwiran yun. Ibalik nyo yung, yung hindi sa inyo. mga bahay namin pero hindi ko sure kung nandun pa din sa bahay. Hindi naman kami marunong mag-edit. Hindi namin gagawin. Oh, hindi to edited. Pero tingnan natin yung sasabihin ng expert mamaya. Dapat alagaan natin ang kalikasan. Hindi magingay para hindi makagambala, tao man yan or sa hindi natin nakikita. Sinubukan ng aming team na kunan ng pahayag ang pamunuan ng resort pero tumanggi sila. Walang analysis ng ng expert. Niyo po. Ay wala. Yung ito. Yun na yun. Hindi man lang inanalyze ng expert yung picture. Wala bang nag-analyze? Tingnan nga natin. Yan, sa ilalim. Woo! Yung mag-analyze ng picture, wala ba? Ba't hindi na pina-analyze sa expert? Nakapanibago naman tong KMJS. Wala eh. Hindi siya inanalyze ng expert eh. Pero kung ako ang tatanungin, yun yung theory ko. Yung nag-post siyang gano'n, gumanon yung buhok niya na saktong Kasi kung tutusin, itim lang siya eh. Parang blob lang siya ng itim eh. Wala ka nga nakitang kamay niyan o or kung ano pa man. 'Di ba? At kung agtaman yan, dapat malaki yan eh. O let's say malaki. So, lahat buong katawan ng agta nagtago sa payat na katawan ni ate. That is bullshit, di ba? Hindi kayo, ano theory nyo regarding dito? Babasahin ko po. So, yan lang ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye. Bye-bye.